Malingkod. Sabi ni Kristo sa Ebanghelyo ngayon, maganda na pagnililayan natin. Sabi niya, saan ba tayo kukuha ng tinapay para ipakain natin sa kanila? No? Ngayon mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, hindi tinapay, ordinaryong tinapay ang ibibigay ni Kristo sa inyo. Ang ibibigay ni Kristo sa inyo, sa atin, ang kanyang sarili. Yeah. Nakita niya, libo-libo, 5,000 ang mga tao. Filipe. So, nagsagawa siya ng milagro para ma-prepare yung mga isipan ng mga tao na magawa ko lahat. Ang 5 tinapay at 2 isda, multiplication of loaves. May ano pa, napay salin. So, nagalog salin, naiwan. No. Tira. May natira pa. Amen? 12 ka baskets. Ang dami. Ito po ay patunay na magawa ni Kristo lahat. Pinakain niya yung 5,000 sa 5 tinapay lang. So, multiplication of loaves. So, nagawa niya yan. Ngayon, ang magandang balita ngayon, hindi ordinaryong tinapay ang bibigay sa Diyos sa'yo. Kanyang katawan. Every time magsamba ka. Every Sunday. Marami, no? I hope tayong lahat na nandito, every Sunday, huwag kayong mapagod sa pagpunta sa simbahan. Walang entrance fee ang simbahan. Totoo hindi. Kapag disko, pupuntahan kahit malayo, may entrance fee pa. Totoo. Ilan? Magkano? 100 ang entrance fee sa diskuhan? Walang patawad yan. 100. Pumunta kami sa sa Manila. Nahirapan kami sa pagsasalita ng Tagalog. Bumili kami ng isda. Ang mahal. Sabi namin, patawarin nyo kami. No. Sabi naman ng tindera, ano ba kasalanan mo? Ang mahal ng isda. No? Patawarin nyo kami. No? So, walang tawad, no? 100. Ah, kung meron tayong Tagalog ng tampuhon? Ano sa Tagalog tampuhon? Ha? Am, kung meron tayong ambag sa simbahan, magbagulbol pa tayo. Marami pa tayong reklamo. Pero kapag pupunta siya sa diskuhan, walang reklamo. Mm, naubos pa yung libo-libo mo. Oh, may tagay pa. Pero wala kang reklamo. Pero para sa Diyos, ang dami nating reklamo. Libre lang ang simbahan, di ba? Walang entrance fee. Ang matanggap mo, lalo-lalo nasa may sakit ngayon, advice ko sa inyo, kung kaya pa ninyo, araw-araw kayong magsamba. Dahil yung hinawakan ng pari, hindi na yung ordinaryong tinapay. Anong sabi ni Kristo? Kumuha siya ng tinapay. This is my body. Kasi hindi niya sinasabi, parang katawan ko. Kumuha siya ng tinapay at sabi niya, parang katawan ko. Kumuha siya ng alak at sabi niya, parang dugo ko. Hindi. Sabi niya, this is my body. This is my blood. Sa official turo ng simbahan, after consecration ng pari, real Christ na yan. Real blood. Real flesh of Jesus Christ. Noong 8th century, may isang pari na nagdududa siya dahil sa pagkain niya sa tinapay, tinapay pa rin yung taste. Sabi niya, hindi talaga ito real body.
inuuto lang tayo ni Kristo nito. Sa pagtikim niya sa alak, totoo talagang alak. Hindi talaga dugo. So, nag-doubt na siya. Kailan ito nangyari? 8th century. Saan? Sa Lanciano City, Italia. Saan? Lanciano City, Italia. 8th century. Anong taon na tayo ngayon? 2024 na tayo ngayon. Sa pag-consecrate niya sa tinapay, nagmisa siya. This is tinaas niya yung tinapay. This is my body. Yung buong tinapay naging totoong laman. May dugo. Search yan ha. The greatest miracle of the Holy Eucharist. Ang karamihan nating mga Katoliko, iniwan nating simbahan. Hindi ang pari ang inyong iniwan. Hindi ang obispo. Si Kristo. Sa mga hindi Katoliko ngayon, ang iniwanan ninyo, ang tinapay na galing sa langit. Wala yan sa iba eh. Pagkuha niya sa chalice, tinaas niya, this is my blood, ang buong alak ay naging tunay na dugo ni Kristo. This is the greatest Eucharistic miracle. So, hindi na tapos ang misa. 8th century po yun nangyari. Noong 1970 or 1980, sinubmit ito, ginagawa nito ng scientific investigation. Hundreds of scientists ang nag-investigate. Ito po yung ostias, naging laman na may dugo. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. After 5 years, anong mangyari sa katawan natin kung mamatay tayo? Maging alikabok. Maabo, mapulbos, no? Ma-decompose. Totoo hindi? After 5 years. Pero ang malaking milagro nito, hanggang ngayon, hindi pa fresh na fresh pa. Hanggang ngayon. Grabe, no? Sabi niya, ang tinapay na ibibigay ko sa inyo, aking katawan. Ang ipainom ko sa inyo, aking dugo. Sa mga scientist, si Dr. Eduardo Linoli, isa sa mga nag-supervise sa investigation. Kumuha siya ng sample at ini-investigate nila. Lahat sila, mga secular scientists, hindi religious scientists, secular scientists. Mga pangmundo na mga scientists, mga doktor. Ano ang sabi ng more than 100 scientists? They have the same conclusion. The flesh is real flesh. The blood is real blood. Bigyan natin ng papuri ang Diyos. No? So, tayong lahat nandito, please, huwag kayong mapagod sa pagsamba. Alas 6 ang misa, nandun na kayo before alas 6. Ang daming mga Katoliko, late kapag magsamba. Alas 6 ang misa, nakarating, alas 6:30. Patapos na. No? Siya pang unang umalis. Hindi pa nag-final blessing ang pali, umalis ka na. No? So ngayon, alam nyo na, isa lang ang sinasabi ko sa inyo, ang daming Eucharistic miracle with scientific proof and explanation. Mamatay kayo sa tuwa. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Natin lang ito ha. Nandyan lang yan sa simbahang Katoliko. Amen. Wala yan sa mga piki na simba. Pasensya na kayo. Piki ang mga simbahan. Daming piki na isa lang ang tunay. Ang daming mga piki na simbahan. Natin lang yan. Dami. Make his message known is our responsibility.
kala